Ang sarap talaga ng sariwang buko mga mare. Ayan, papunta na naman kami ng bundok. Gumising nga ako ng maaga dyan mga mare. Naghanda para sa biyahe na naman patungo sa Antipolo. Hindi ko na na-videohan yung simula ng pag-alis namin mga mare. Ito ay nagpapahinga na kami bandang Antipolo na ito. Nakakapagod kayang mag-drive mga mare mula Caloocan hanggang dito. Nakamahigit 1 oras na kami. Straight yung aking pagdadrive kaya talagang nakakangawit sa puwet. Kaya sabi ko magpahinga muna. At sa tinagal-tagal ng biyahe mga mare, nakarating din kami sa pag-iiwanan namin ng motor. Ang ganda nga dito mga mare kasi may mga alaga silang manok. Kumpleto yung mga hayop nila. Yung tipong kapag gusto mo mag-ulam ng tinola, kukunin mo lang yung isang manok doon sa kulungan. Ang saya. At ito nga yung asawa ko, hinahanda niya na yung motor na iiwanan. Binalot niya yung upuan kasi baka nga naman mabasa ng ulan. Napakalawak ng lugar na ito mga mare. Sana all merong ganito. O, diba may manok na naman at ang daming sisiw. At maglalakad na nga kami mga mare patungo sa bundok nang napansin ko naka-helmet pa pala ang lolo nyo. Asus, Ginoo talaga, oo. Kayo din ba mga mare, napapansin nyo ba habang tumatanda na ang dami nang nakakalimutan sa buhay? Ganyan din ako mga mare, kanina nga nagagalit ako dahil nakalimutan ko yung salamin. Diyos ko day. Sign of aging na talaga pero okay lang yan. At ito nga yung dala kong basket mga mare, merong laman niya na lansones at saka rambutan. Meron ding puno ng bayabas yan at yan ay bigay ng aming Uncle Frank. Kaya shout out dyan kay Uncle Frank sa Balyero. At nailigpit niya na nga yung kanyang helmet kaya patuloy na ang aming paglalakad. Nagpalit-palitan nga lang kami dyan mga mare sa pagbitbit ng basket na yun kasi medyo mabigat din at malayo talaga yung aming nilalakad. Pero kahit anong layo mga mare, gusto ko talaga naglalakad kasi kahit napapagod ako, pinapawisan talaga ako. Ito na talaga yung pinaka-exercise. Kapag nakarating ka na sa bundok mga mare, talaga naman ang sarap sa pakiramdam, natatanggal lahat ng pagod. Ganyan lagi ang nararamdaman ko mga mare kapag umaahon ako papunta doon sa kubo namin. Ayan nga at may pagkaway pa ako dyan, parang hindi pa napapagod pero ang totoo hinihingal na. Malayo-layo na rin yung mga nalakad ko dyan mga mare, kaya nga tingnan nyo yung pantalon ko dyan, nakataas na yung isa. Hindi ko nga sinuot yung bota mga mare kasi napakabigat pala nung botang nadala namin, hindi talaga kaya. Tsinelas na lang talaga ako dyan. Pero napakasarap maglakad kahit pinagpapawisan ka kasi ramdam mo talaga hangin. Malamig nga ngayong panahon na ito dito mga mare sa bundok. Ito na naman yung panahon na hindi ka matatanggalan ng jacket lalo na kapag nandun ka na sa kubo. At ito na nga ang lolo nyo, palitan na naman kami. Dala niya na naman yung pambihirang backpack niya. Kung gusto mong magkaroon yan kahit saan ay hindi mo mabibili yan. Kami nga lang ang meron niya. At ang nakakatuwa mga mare, naabutan namin itong isang grupo ng mga senior. Nagbubuko sila mga mare, doon din to sa pupuntahan namin. Pero hindi talaga kami magkakakilala. Sa ganitong pagkakataon mga mare, pag nagkita-kita kayo kahit hindi kayo magkakakilala, parang feeling close talaga kayo. At ang saya nga at inalok kami ng buko mga mare, kaya nakalibre ako ng buko dyan. Syempre hindi tatanggihan ng lola nyo yan kasi talagang napapagod at nauuhaw na ako. Napakatamis nga ng sariwang buko mga mare. Parang pagod na pagod ka talaga, hinihingal-hingal ka tapos iinom ka ng sabaw ng buko, talagang mapapawi lahat ng pagod mo. Ito pala si Pastor, doon din sa lugar namin meron din silang lote, kaya maglalakad din talaga itong mga to, kaya talagang grabe yung pahinga at naghanda pa sila, nag-order sila ng buko. Habang nagbubuko nga kami dyan mga mare kung ano-ano yung napagkwentuhan namin, kaya sabi ko sa kanila i-follow nila yung page ko kasi kasama sila sa vlog ko. Ang mga tao dun sa bundok na pinupuntahan ko mga mare, iba't ibang lugar ang pinanggagalingan. Ang karamihan nga dun mga may kaya talaga sa buhay. Medyo may mga edad na pero gustong-gusto pa talaga nila yung lugar na yun. Bakit kaya? Din nga mga mare, talagang excited na ako makita yung aking mga tanim. Sana nga nabuhay lahat ng aking pananim. At ito na nga ang asawa ko, biniak niya na yung buko, kaya kakainin na natin yung laman ng buko na yan at pagkatapos nyan, ready na ulit maglakad dahil medyo nadagdagan na naman tayo ng enerhiya. O ba naman makainom ka ng sariwang sabaw ng buko at libre pa, o diba? Siguro mga mare naka 30 minutes na kami mula dun sa aming pinag-iwanan ng motor. 30 minutes na yung aming nalakad kaya talagang medyo nakakapagod na. Pero naman mababawi talaga lahat ng pagod mo mga mare pag nakarating ka na. Kaya thank you Lord sa buhay at lakas na binigay mo sa aming mag-asawa at sa mga kasabay naming ito. O paano ba yan mga mare? Hanggang dito na muna yung aking kwento. Pagdating namin sa aming kubo, i-update ko ulit sa inyo. Thank you for watching. Please follow and share. Thank you.